NCR The Swimmer Competition 2025! Please support judges for the candidate number 1, Mr. Sexy Boy number 1. Judges, candidate number 2, please score, please. Thank you so much, candidate number 2. Candidate number 3. Another judge, candidate number 3 for the Mr. Sexy Boy 2025. Ay, mahal. Maaga pa lang darating yung cash donations bukas para sa mga nasunugan sa Ilaya. Maaga rin akong bibili ng bigas at mga delata. Sasama ka ba mamigay ng relief goods? Ricky, narinig mo ba yung sinabi ko? Ikaw na lang muna, Jessica. Busy ako sa barangay. For Mr. Sexy Boy 2025, candidate number 3. Our Wilson 20,000 with SAS and certificate to be awarded by our beloved Barangay Captain Ricky Nepomuceno and Rehab Manel. Thank you so much sa ating mga candidates, sa ating winner. Maraming salamat. Aba, hindi ba sabi ko sa'yo, bukas na lang tayo magkita. Kabiling-bilinan ko sa'yo, huwag kang pupunta rito. O Kap, yung pinangako mo sa akin. Hindi ba? Pinapanalo na kita sa pageant. Malaki ng premyo na. Kulang pa ba yun? Alam mo naman na mag-isa na lang ako sa buhay ngayon. Wala na akong maasahan pa. Sandali. Thank you, Kap. Thank you. Ingay, alam mo, hindi ko alam kung bakit ang lakas ng tama ko sa'yo. Tagal kong nagpigil dahil kailangan kong panindigan yung pagiging matun ko. Ang tagal kong tiniis yung asawa ko. Malakas kasi si Jessica sa mga butante dito. Siya nagpanalo sa akin nung nakaraang eleksyon. Ganun ba ako kagwapo para lukuhin mo yung asawa mo? Wala naman akong niloloko. Tsaka wala namang makakaalam ng kung anong meron tayo. Ito po 80 na lang, 20 na lang. Ikaw na lang yung dala kong pera eh. Pinagkakain mo kami, no? Ikaw naman ang bahala. Anay, may gusto mo ba kayo? Opo, bibigay ko sana sa apo ko. Bigay mo na lang muna sa kanya, ako na magbabayad mamaya, ha? Salamat po, Kapitana. Nako, hindi naman po ako kapitana ninyo. Asawa lang po ako ni Kapitan Ricky. Ganun na rin po yun. Minsan nga kayo pa na yung gumagawa ang trabaho ni Kap. Oo nga po, Ma'am Jessica, tumakbo ka pong kapitana, iboboto ka po namin. Naku, kayo talaga? Suportahan na lang ho natin si Kapitan Ricky kasi maganda naman ho ang hangarin niya para dito sa barangay. Jessica, Bessie, alika nga. Kausapin kita. Sige, ate, kayo po muna, ha? Ano yun? Sasabihin ko sa'yo.
Importante ba yan? Nakita mo naman may ginagawa tayo o busy tayo. Alam ko, pero mas importante to, Bes. May lihim si Kap. Anong pinagsasasabi mo, Manel? Jessica, nakita ko yung asawa mo pumasok ng hotel. Manel, hindi naman babaero ang asawa ko. Sige, Bes, pero kung hindi, edi samahan mo ako doon ngayon. Tingnan natin nang magkaalaman tayo. Tara na. Sige na ka. Hello, room service po. Hello po, room service po. Sabi ko sa'yo eh. Ricky? Sino kasama mo dyan sa loob? Ano ba? Hayop ka! Sinabi ko ba naman kay Manel, hindi ka babaero? Sino kasama mo dyan? Sandali! Ano ka ba? Tumahimik ka nga! Huwag ka nga dito manggulo! Usap tayo sa bahay. Sige na, sige na! Bakit? Hayop ka! Ito ah! Papasukin na ako dyan sa loob! Sino kasama mo? Sandali! Yung contestant sa pageant? Wala kang ang babae pero may lalaki ka? Bakla ka? Mga hayop kayo! Ang bababoy nga! Bababoy nga! Tama nga ako yung kaibigan ko! Sandali! Hindi ka na naawa sa akin! Hindi ka na naawa sa akin! Buntis ako, Ricky! Naman ako! Pagalitan naman po kayo sa kaibigan ko! Isa ka pa, Manel, ha? Tumahimik ka. Tumakay lang dito. Ikaw ang dumidemonyo sa asawa ko. Nadadamay ka. Kaya na, uwi na tayo! Teka lang! Paano ako? Sumama ka sa bahay. Mag-uusap tayong tatlo. Dali mo yung damit mo. Dali mo yung bag ko. Bes, Ako dyan! Ako dyan! Wala akong balak na malaman mo to, Jessica. wala naman akong pakialam. Kung bakla ka, ang masakit sa akin. Kung may kapit ka. Bakit, ha? Bakit? Kapag sinabi ko ba sa'yo, mabibigay mo yung hinahanap ko, ha? Magsama kayong dalawa! Lalayas ako, kaya kumuhayin mag-isa tong anak ko! Saan ka pupunta? Wala kang pamilya. Wala ka ring hanap buhay. Kailangan mo ako para buhayin ang anak natin. Hindi aalis si Christian. Katunayan, dito na siya titira. Pinalayas na siya sa boarding house niya. Teka lang, Kap. Akala ko ba ikukuha mo ang apartment? Hindi na. Total, abisto na tayo. Kaya, sa akin ka na. Tapos ano? Ipapaalam mo sa lahat na binahay mo kasama ng asawa mo yung lalaki mo? Na ginawa mo ng pugad ng kademonyohan itong pamamahay natin! Mahimik ka nga. Walang makakaalam ng sikreto ko. Pinagalang ako dito sa buong barangay. Sasabihin mo sa lahat, pamangkin mo si Christian. Napakasama mo, Ricky! Visit na ako sa'yo, ha? Sige, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Pero oras na makalabas ito, tandaan mo to, Jessica. Pagsisisihan mo.
Kaya mo! Cheers. Pare, porket birthday mo, puro cellphone ka na lang dyan. Birthday mo, inom tayo. Chat. Puro ka kasi cellphone eh. Oo. Kwento mo naman yung nakakilala yung nakarang araw, pare. Oo. Yan ba yun? Pachat ko siya, pre. Oo nga sabi. Punta sila mamaya. Oo. Ilan naman yan? Baka pa. Ayun, nakakapad. Ayos. Ayos. Cheers. Welcome na welcome kayo dito. Uy, Jessica. Anong problema? Ano nangyari dito? Bakit ang kalat? Birthday ng tropa ko. Nagkakasiyahan lang kami. Kaya lang, may pulutan ka bang dala dyan? Ano ba? Wala. Tapusin niyo na nga yung kasiyahan ninyo. Hindi ka na nga naglilinis dito, nagkakalat ka pa. Tol, puno na kami. Ma'am Jessica, thank you. Ma'am Jessica. Ayun. Okay. Ano mo yung ginawa mo? Naiya mo talaga sa mga tropa, no? Ano ba? Hango! Sampid ka lang naman dito! Kung makaas na kakala mo kung sino ka! Baka nakalimutan mo. Ako ang pinili ni Cap. Ako ang kakampihan niya. Tinitiis lang naman niya na makasama ka. Jessica, isa ka lang kasangkapan sa bahay na to. Ilantad mo na yung sikap. Bes, please naman. Hindi dahil bakla siya, ha? Wala akong pakialam kung anong type ng lalaking yan. Pero kademonyohan yung ginawa niya sa'yo, nahuli na nga eh. Mag-isip ka naman. Oo nga, Ma'am Jessica. Hindi ko naman pwedeng gawin yun. Natatakot ako sa pwedeng niyang gawin eh. Baka mamaya saktan niya ako tapos madami pa itong pinagbubuntis ko. Bes, nandito ako. Kung tsaka marami tayong pwedeng lapitan para hinga ng tulong. Ano ka ba? May DSWD. Kaya ko pa namang tiisin. Mahal ko si Ricky. Ako ang asawa niya. Baka sakaling magbabago pa siya. Teka. Hinto mo. Ayun si Ma'am Jessica. Sir, ano pong Ikaw kailangan ba si ninyo? Jessica ni Pumaseno? Sumama ka sa amin sa presinto. May arrest warrant laban sa'yo. Sir, bakit po? Mabait po yung kaibigan ko. Sir, ano ko pang ibig niyo sabihin na nagnanakaw ako ng pondo sa barangay? Eh, wala nga ako akong posisyon doon. Paano naman ho mangyayari yun? May ebidensya kami na nagpapatunay na ang pondo ng barangay ginagamit mo, Mrs. Jessica Nepomuceno, para sa pansarili mong interes. Ricky, sabi nila, ninanakaw ko daw yung pondo ng barangay. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Sir, ang masasabi ko lang ho wala ho akong kaalam-alam sa mga pinagagagawa ng asawa ko. Ako man ho nagulat din doon sa pinakita niyong pera na para sana sa barangay pero napunta po sa bank account ni Jessica. Teka, di ba nagbukas ka ng bank account gamit yung pangalan ko? Dahil sabi mo, para sa itatayo nating negosyo. Pero kahit kailan, hindi ko ginalaw yun. Baka ikaw yung gumagamit ng pangalan ko para magnakaw ng pondo ng barangay. Hoy, teka ah. Paninirang puri yan sa public official yung ginagawa mo. Sir, hindi ko ho ito tolerate ang kasalanan kahit asawa ko pa siya. Gawin niyo po kung ano ang kailangan gawin. Baka walang niya mo! Bes!
Naku, salamat sa Diyos at nakadaya na si Ma'am Jessica. Naku! Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagplansa ako dahil sa inyo. Pero pasensya na, Bes, inabot na ng ilang buwan bago ka makalabas. Pero nagtulong-tulong kaming lahat ng mga kabarangay natin para mabuo yung pampiyansa mo. Hindi ka po namin pwedeng pabayaan, Ma'am Jessica, kasi alam po namin inosente kang tao. Oo nga po, Ma'am Jessica, ang tagal namin na nahimik kahit alam namin na si Captain Ricky talaga ang malakas mong rakot. Malaya na tayo. Hindi na ako hahabuli ng batas na i-dispatch ako pa si Jessica. Gagawin ko ang lahat para lumabas ang katotohanan. Si Ricky ang dapat managot sa ginawa niya sa akin. Dahil hindi mo na ako nagagamit, sa account mo na diretsong pumapasok ang pera ninanakaw mo sa barangay. Bakasyon sa Cebu, sa Boracay, malalaking bill sa bar. At meron ka pang binabayarang kotse. Wala ka nang ligtas ngayon, Ricky. Anong ginagawa mo rito? Ignanakaw ka, no? Ba? Mga nakikialam! Ano nangyayari dito? Ikaw, paano ka nakalabas ng kulungan? Oh, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Sinasabi ko na nga, be. Sabay talaga kayo naligo, ha, Christian? Talaga ba? Ipinasok na tayo ng asawa mo! Ninakawan pa tayo! Ano, Ricky? Masakit ba na ginagawa din pala sa'yo yung ginawa mo sa akin? Karma yun. Tumahimik ka, Jessica, ha? Bakit hawak mo yung mga gamit ko, ha? Akin na nga yan. Akin na nga yan! Bigay mo sa akin yan! Bigay mo! Hoy! Ikaw, saan ka pupunta, ha? Ano ba? Sinasabi ko na nga ba eh, kayong dalawa, ha? May relasyon kayo, no? Wala! Huwag mo taktan ko! Hala mo! Hoy! Jessica! Jessica! Saan ba tayo tumatakas? Nakuha lahat ni Jessica ang ebidensya. Passbook ng bangko. Statement of accounts ng credit card. Dahil nandun lahat ang record ng mga perang nakuha ko sa barangay na dineposit ko sa account ko! Oh, ikaw lang naman palang huhulihin eh. Dahil sa katangahan mo yan. Ba't kailangan mo ba ako isama? Kung naging tanga man ako, yun ay dahil sa'yo. Nagdakaw ako para tustusan niyang luho mo. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako! Huwag mo akong idawit sa mga kademonyohan mo. Pareho lang na sinusunog ang kaluluwa natin sa impyerno. Mag-isa ka! Sabing ibaba mo ako! Ano ka ba? Ibaba mo ako! Bes? Uy! Okay ka lang ba? Para sa akin, palaban talaga. Kaloka ka. Ay, baby, ang likod-likod mo naman. Bes, proud ako sa'yo. Dahil dun sa mga ebidensyang nilabas mo, napawalang sala ka. Pero, buwisit na kapriki yan. Di man nang napanagutan sa batas yung mga kasalanan niya, dumiretso pa dun sa hukayang hayop. Tsaka, alam mo ba, nabalitaan ko yan si Christian, palabas na doon ng ospital. Pero, ayun, sira yung mukha, di na maibabalik sa dati.
At least wala na siyang magagamit na kagwapuan para manloko ng iba. Ayoko na silang problemahin, Manel. Gusto ko na lang ituon lahat ng lakas ko para dito sa anak ko at sa kung ano mga hinaharap ang meron kaming dalawa. Poprotektahan ko siya sa lahat ng mga gustong mangapi at manakit sa kanya. Kaming dalawa hanggang huli. At si Ninang. Oo nga ba? Isang paalala, ang kwento ngayong hapon na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa sakit na kaya mong tiisin. Hindi kahinaan ang lumaya at lumaban dahil ang tunay na pagmamahal, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Mga kapuso, ngayong Sabado, may espesyal na karakter kaming isinama sa ating kwento. Siya po ang ating Mystery Wisher. Ang kwento ng kanyang buhay ay may hawig o pagkakatulad sa napanood yung kwento. Nahulaan niyo na ba kung sino ang ating Mystery Wisher? Napanood niyo na siya kanina. Sino kaya siya? Tama kaya ang hula niyo, mga kapuso? Ang Mystery Wisher natin ngayong hapon ay ang napakasipag na all-around barangay staff na si Maria Fe. Sa 5 taong paglilingkod ng araw ni Maria Fe sa barangay, ay maraming gawain na ang napagkatiwala sa kanya. Una ay ang pagiging hardinera, kaya napapanatili ni Maria Fe na maaliwalas at malinis ang kapaligiran sa kanilang barangay. Gusto ko kasi na makakita ng halaman din talaga kasi nakaka-enhance ng pakiramdam. Pagtapos ng araw siya sa gawain sa labas, ay tumutulong naman siya sa loob ng opisina ng barangay. Simula nung nagkaroon ng sunog sa amin, dahil kulang ng manpower, ang nangyayari parang ako yung nagiging messenger din. Sa kabila ng lahat ng serbisyong nagagawa ni Maria Fe para sa iba, hindi mo iisipin na siya rin mismo ay may mga personal na pangangailangan na nahihirapan din siyang tustusan. Iniinda na niya ang panlalabo ng kanyang paningin na nagiging balakid na rin sa pang-araw-araw niya na pagkilos. Ano yun, siguro sa sobrang pagod ko, puyat na rin. Tapos, nagmamadali ako umuwi. Hindi ko siya napansin, yung truck sa likuran ko. Hindi niya ako nakita kasi malaki siya. Sa labo ng paningin ko talaga. Subalit kahit anumang pagsubok ang dumating, ay laban lamang daw si Maria Fe. Ito ay dahil sa kanyang mga anak na kinakailangan pa siya. Lalo na at byuda na siya dahil pumanaw na ang kanyang asawa sa hinang atake sa puso. Yung 2 anak ko na lang po, isang PWD na 24 years old. Tapos yung bunso ko na nag-aaral sa Don Bosco ng vocational course. Matinding hamon ng araw kay Maria Fe ang sitwasyon ng kanyang anak na si James. Pero siya raw ang dahilan sa lahat ng pagsusumikap ng ina. So, siyempre siya din yung nagpapalakas sa akin. Kahit hindi siya nakakapagsalita. Kasi sa kanya rin ako buhugot eh. Nagkaroon din ako ng pagkakataon na makausap ng personal si Maria Fe. Hello po! Welcome po sa Wish Ko Lang, Maria Fe. Halika tita, kwentuhan mo tayo. Napakasipag niyo pala, no? Lahat gagawin niyo para sa anak niyo. Awa ng Diyos yung 24 years, nandiyan pa siya yung PWD ko. Tsaka yung anak kong bunso, nabalaki ko naman siya ng maayos kahit wala yung tatay. Ano gusto niyo sabihin sa mga anak niyo? As long na kaya ko, sige. Basta makita ko lang na maging maayos siya. Hanggat kaya kong ibigay yung ano. Kaya pa. Ano lang, ma'am, medyo emosyon lang. Kasi minsan pinangihinaan, pero laban lang. Meron naman tayong Diyos. Siyempre, nais natin na maibsan kahit papano ang mga alalahanin sa buhay ni Maria Fe. Kaya sana ay maging espesyal ang araw na ito para sa kanya. Pandagdag kita ang mga negosyo package na ito. May mga gamit din sa bahay para mas maging komportable kayong mag-iina. Dahil matagal na niyang iniinda ang kanyang paningin, ipinasuri na namin ang mata ni Maria Fe. Masaya kasi bago lang yung salamin ko, tsaka malinaw na yung paningin ko. Meron din tayong tulong medikal para sa kanyang anak na si James. At syempre, tulong pinansyal
mula sa aming programa. Overwhelmed naman po kasi hindi ko naman ni-expect na may ganito. Bakit? Siyempre, malaking bagay. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Para po sa iba pang mga kwentong itinampok ng Wish Ko Lang, i-follow lang ang Facebook page ng Wish Ko Lang at GMA Public Affairs. Mag-subscribe na rin sa GMA Public Affairs YouTube channel. At sa mga gustong matupad ang kanilang mga hiling, ipadala lamang po ang inyong wish at kwento sa amin. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko lang.